song na mga pangmasa. Kawalan greetings, ipakita. Awalit na, basta radio na ta. So clap your hands, wave your hands to the air. If you love this music like we just don't care. Yeah, so it's the radio, so it's the radio, so it's the radio. Sikat ka, it's the radio. Ang unang radio na itong mga bisaya. It's the radio. Hanggang na mo soportas musikerong bisaya. Sounds the radio, sounds the radio, sounds the radio. Oh, wow, it's the radio. Ang unang radio na itong mga bisaya. It's the radio. Andam na mo soportas musikerong bisaya. Sounds the radio, sounds the radio, sounds the radio. Sikat ka. Hi, this is DJ Chen of 98.1 Muse Radio Tayasan, and you're listening to Bisdak Radio, ang online radio sa mga Bisaya. Kaysa Bisdak Radio, sikat ka! Hi, this is Yummy Emmy of Muse Radio 98.1 FM Tayasan, and you are listening to Bistarko Radio, ang online radio sa mga Bisaya. Kaysa Bistarko Radio, sikat ka! Kini ang Bisdak Radio, ang online radio sa mga Bisaya. Kaysa Bisdak Radio, sikat ka! Live na YouTube. Okay, mayong hapon, mayong gabi, ug mayong buntag yung tanan mga kabisdak. So, welcome diri sa ato ang tulumanon ang debate sa Bisdak Radio. Then doon na kita karoy mga manlalatugi. Mao ba na siya pagka-term manlan ng tugi o basta mao na siya. Kuan kanang si brother Efren Yap de la Pinia, patok ni brother Aram Hines. So puro sila mga CFD mga kabisdak niya pana ni siya. Kana pasigbingon mo nga nagkontra na pod ang mga CFD. So wala ni siya ingon nagkontra nga nag-away mga kabisdak kundi nagpabayloan na sila sa ilahang mga malantip nga mga hunahuna kay gumikan kay wala naman ko yung mga laing tinuhuan nga musukol na nila. Mao nang mag unay-unay na lang ni sila. Okay, so ang ilang tema karong tungora kining gitawag og na controversial karon diri sa simbahang Katoliko kining death penalty kay doon na may ubang mga pare nga supat, doon na pa yung ubang mga pare nga oyon. So ato paminaw nang sa tagsahan ni nila ka mga dokumento kung unsa man jud ang simbahang Katoliko, supat or oyon aning death penalty. Okay, so ato sang unahon og paistorya si Brother Efren Yap de la Pinia. May hapon dia Brother Iwaydi. May hapon brother Double Irwin Ibarita sa ngayoning Double sa Adam Amper atong reference usab. O sa mga tagiyas tigumala sa Bisak Radio Brad Irwin Ibarita. O labi na sa atong pinanggang dakban o diskusyon atong amigo nga soul si Brad Iji Aram Hines sa mga mentalista sa radio license KBP ni siya. Niya labi na ni DJ Kikik usab, DJ Langga Lugira o sa ato mga suking mga viewers sa Kibisaya anong binaw. May hapon. Okay, so araga putas atong dawaton si Brother Aram. Brother Aram, mayong good afternoon nimo. May hapon boss Erwin atong suod kayong amigo no sa media. Kanya sa kuan mo sa kanang stop the time mo sa Sir Boss Erwin no kanang ang amuan diring gikasabutan ni Iwede o kuan man namo ko tay giapas pod nga oras o niya di po na mo kay may sunod nga programa ang naandan dunay tag 15 minutos unta to ilang cross examination na tag 7 minutos ang barok ni amua kay magasanabot mo mi among giusab dili man barog kay lingkon mo lami kapoy mas barog pero gibutang na mo nga tag 10 minutos lang ang gitawag na to constructive speech ba o kining atong pagpabarog o niya dunay o niyang cross humana na mao gyapon nay cross examination pero kuan na lang ari lang gibutan mo sa 7 minutos pwede ra kay kanang saylo niya tag maayo ba o niya ang duha ka barog tag 10 minutos may niya tag 7 minutos ang cross o niya ang rebuttal bisig 5 minutos na lang or 7 minutos ba okay ra 7 minutos na lang. Kaya ron dito mo saylo sa alas 2:30. Kaya na pa nagsunod ng programa. Sa mao na lang na atong mura ba og inato na lang
sabot nga tagura ka barog silbi katulo ang ribatal nya kada barog dunay cross examination nga 7 minutos. So atong pita-kwenta mo saylo ko sa ka-oras pero di siguro ta ka abot sa alas 2:30 o 4 kamay nagdumala o himo mamadya sa gamay oras kay once in a lifetime man siguro na nga diskusyon o niya dili ni unay atong klarohon din ni unay kaya ako may isa-isa rong taon o gini ako isa-isa og tugutan nimo nga kami si Brad Iwayde the Golden Boys Latino Hombre o na debatidor dila Plaza Independencia ako po nag-angga na kaniadto pero ang uban wa mo sayod na ayaw mo kasuko kay kami si Brad Iwayde gi amo nang gibakta dili baktas among gilatas ang pipila ka mga lungsod sa Bohol ari gimidunggos tubigon usay ari mi sa to Hitape kay wali mi dito that was 2008 o niya doon namin gihimo public rally dito sa plaza sa Hitape kanang Clarin Inabanga o niya kadtong Buena Vista nga sikat kay kanta nga sa lungsod Buena Vista dunay duha ka tulo ka magsuong dalaga amo nang gigian unya nakapag-graduate mi ngadto mga bagong membro karaan na ron totoo naman 2008 mga membro sa Catholic Faith Defenders doon na ganit taga-Subo nga na puyo dito nalimot ng pangan yan moderator ka sa Carmen Bohol o niya katong imong debate kontra sa Bornagin o ako mo nahimong moderator kami manglaag ba mi kaniadto wa mo mi tigkabilingan abot gani mi tagbilaran pero atong panahon na wala pa nimo sikat ang issue may tungod sa death penalty gaday wa pa ang gaday wa pa sad So, unsa may stand mo ng gaday, Brad? Kining stand sa gaday ako na lang gitong ato nga pero mas pabor ko gamay tres explanation ni Brad Iwayde nga ang Dios dili mamatay. Kanong gamay ra man? Sige pa man silang diskusyon. Wala lang ko mapil sa wala lang ko mapil sa debate, maminan lang ko nila. Naligre. So atong balikon sa gawa sa Bohol, tagaan tong background ang sa pinamungahan kita ay nag-organize gyud sa safety chapter. Oh niya, tagaan tong pinamungahan ng Minaw. Human atong panahon na palhin naman tayo sa siyudad Sugbo. Kini siya si Iwayde mo nilahutay pagkatukod sa chapter sa pinamungahan sa Catholic Faith Defenders. Matay na rin ba taon itong presidente, Brad? Mani. Si Rode po. Patay na. Si Mani. Siya si Iwayde mo giingon, anggaan na ito Apostol San Pablo sa bagong panahon kay di man mo balibad og adto way kinahanglan nga tagaan mo plate og kwarta dili siya ra may nilahutay sa tanang CFD unya iyang giadto dito gitaga growth seminar kada buwan sa Domingo sa Sabado nya say po lagi makaingon ta pare sa di man supportive yung mga pare sa una namatay ra sa Dino mapoy namatay ng maayong pare Father Mike Abangan muhuwat dito na mo paniad to pagpulay sa bagong pare dahil na ko nganlan balhin sa laing parokya di kani man ngagda bisag dukot dali pagkaon si FD si Brad Efren kanunay siya dito nya si Juan Brad Ramon kita mondok sila si Aning Boy Tangian mismo si Brad Sok si Brad Alionar dito man nakadto man sa among kalihukan kami si Brad Efren human sa among diskusyon sa pinamungan adto mi sa tindahan nya pasakyon sa siya paulit diri ako dito kung pinamungan mo nay angay masayran sa mga nangaminaw ro na kinang amo former konsyal po ka dito dito sa Barangay Luton naman ay atong kipaybaw kining amo dili ni siya susama sa usa ka debate sa laing relihiyon kundi usa ka friendly discussion lamang no kay aron unya wa man ta maingon nga kanang atong ipamugos kay ang ato kunani nga kanang gitawag lang nato og gitawag na itong educational purposes unya ay labog ang masupok sa garang ko kanang maminaw kami di man o gani sa imong mga kontra kaatbang nimo dili kontra kaatbang sa mga lantugi sa laing relihiyon na inigumas diskusyon malakaw man mo do nga pag bisa kana mga video sa Plaza Independencia pero ang uban nga maminaw suko kayo akana siya yabag na dako nganong tuwa man pikas mamulaban pero wala na kay dire sa amo wala na o gani atong masayt sa panahon ni Brother Sok Fernandez o ni Atty. Marcelo Bacalso mo na gianggaan sa una Brother Iwayde Sir Erwin nga useless the one without the other na panahon sa mga diskusyon kaniadto ugwa si Brad Sok si Atty. Bacalso ra murag kiwang paminahon kung si Brad Sok say naa si Atty. Bacalso wa kiwang sa paminahon mo na useless the one without the other ang ilang kontra pod kaniadto kasagaran mga Iglesia ni Cristo pero sa buylo-buylos panahon mausab kay wa man mo uso kaniadto ang kanang death penalty o kanang gaday at na sa sitwasyon naglalis dito debate silang Brad Sok part series gitog discussion kada BS gurto
DYRF nahunong lang kay dunay toy kakulian. Unya sa bahin po ni Brother Ramon, si Brother Ramon kauban ni Brother Sok sa panahon nga wa si Brother Sok sa iyang kini ang programa, si Brother Ramon man may kuyog. Pero sa manghitabuan nabahin sila duha tungod sa isyu nga gadayad. Sa bawsa sa death penalty mura ni siya og gunting, bato og papel. Gunting ug ibutang nimo sa bato, amon sa bato pili sa gunting. Ari sa papel pili sa papel kay magisi man. Ang bato pili sa papel kay maputos man. Mao na nga si Attorney Marcelo Bacalso og si Brad Sok nagkausa og si IYD nga ang Dios di mamatay. Samtang si Brad Ramon tuwa sa God died literal. Pero sa death penalty, si Brad Sok og si Brad Ramon kauban sad. Kay supak sa death penalty, samtang si Attorney Bacalso og si Attorney Rufel Banyo sa DYHP diapon sa death penalty. O yun sad. So yung ang sitwasyon niya, mo na makapaminaw sa laro na ihayagan lang una nga aligre nga mga diskusyon. Pero walay personalan, trabaho lang. Di para sa uban nga, walang trabaho pero personalan lang. Okay, so kasi affirmative ba ni bro? Ikaw no? Oo, affirmative ako. Okay, affirmative. O niya, 10 minutos niya, sa itong mga 2 minutos, mawarning laga. Sige. Okay, so maulo siya mga kabisdak ang ato ang tema karon about death penalty kung sa bagwistan sa Catholic Church aning death penalty mga kabisdak o yun pag yun o dili. So atong paminahon na nato sa tagsa ka mga hunahuna. So atong sugdan ang ato ang affirmative stand ni Brother Aram Hinis. Okay bro? Okay. Ready? Go ahead. Salamat kayo niya akong yukbo sa ato ang General Manager, ang Proprietor Manager sa Bisdak Radio, Internet Radio, ang pinakasikat karon nga Internet Radio sa Kabisayan ug Mindanao niya abot pod sa lain-laing bayas kalibutan kay Internet Radio man. O niya si Sir Erwin na ibarita. O niya ako sang yukbo nga dili nako maisip ug di gyud pod mahitabo nga ako ning magkontra. O dili kanang usahay mahitabo lang nga makaatbang sa usa ka isyu. Ang isyu nga mong gikaatbangan, ang isyu nga mong gikaatbangan dili may tungod sa God died literal. O Dios mamatay ba o dili? Kundi tungod sa isyu nga ugwa pa ning COVID-19 mao pinakasikat nga isyu karon sa tibuok Pilipinas, sa radio, newspaper o sa television. Kining isyu may tungod sa death penalty. Kay naukay ang Pilipinas, ari lang tas Pilipinas, di na lang ta mahigugod pa sa lain nga mga lugar sa kalibutan tungod sa pagdaog ni Presidente Rodrigo Duterte pagka-presidente in 2016 ug ani sa panahon sa kampanya ilabyan kusuga ang iyahang kandidatura kini gumikan sa iyahang giingon nga sumpuon niya ang kriminalidad, sumpuon ang corruption ug ang drugas 3 to 6 months. Unya di man makaya matud pa niya lisod man ning kayahon ni kay nakagamot na. So tungod niya na mi propose siya nga adunay ipahamtang silot kamatayon o death penalty. Unya ang mohimo sa death penalty nga balaod dili ang presidente, dili si bisan kinsa nato as individual, kundi ipaagi kini og kongreso o ipaagi og mababalaod kining gitawag mga lawmakers. Unya tungod sa maong sitwasyon nga ipahamtang ang silot kamatayon pinaagi sa paano ma-desisyon ni although sa ninglabay nga mga administrasyon panahon ni Erap Estrada dunay gibutang dunay nasilutan si Leo Echegaray nga mis lugos sa iyang kaugalingong anak sod sa siyam kay gayon kato siya gipatay dili pinaagis bitay dili pinaagis firing squad kundi sa gitawag og lethal injection. Kaya sa panahon ni Presidente Marcos, ang silot siyang kamatayon na lambigit sa gitawag og drugas, pinaagi man sa paigayog firing squad ug usa na niadto nga nahimong example in 1972 mao si Lim Sing. Si Lim Sing usa ka Chinese nga drug traffickers, ang iyahang pantalya negosyo restaurant ug uban pang mga legal nga negosyo, pero dito ang kumbate niya underground drugas, heroin ug kanang matang sa drugas ug pangmatang sa drugas. Kanya ang resulta tungod kay nakonbikto siya o gisilutan sa silot kamatayon atong panahon na. Unya tungod sa tema nato nga giingon nga pamatud-an ang simbahang Katoliko, ang Iglesia Katolika uyon sa silot nga kamatayon sumala sa iyahang panudlo.
Unya ang ato ang naandan o ato sang klarohon kay butangan natong apelyido, butangan sa ginato og kining middle name. Ngalan, middle name o ni apelyido. Kay kini kung pag-ingon nga death penalty, unya dili nimo apelyidohan, ang may tabo na ma-misinform ang mga tao, unya ma-misinterpret ang apelyido nga atong ibutang. Once nga makumpleto na, magkasinabot na ang kadaghanan. Kung sa may butang na to sa pulong nga death penalty nga apelyido o middle name, ang pulong yun, tiwaso nimo ang death penalty, di na kamuhorong diha, sumpaya nimo og for heinous crimes. But pasabot, nga ang death penalty, nga adunay gitawag og karumaldumang nga krimen sa Tagalog, o linuog nga krimen nga himuon, o Bisayon nimo, mao na ang iyang apelyido. Ang iyang middle name, mao na ang estado o kaha ang gobyerno. Sa ato pa, ang amo ako ang gibarugan, mao nga uyon ako, unya base sa panudlo sa Santa Iglesia, nga ang silot kamatayon, basta heinous crimes lang, mao na gitawag nato death penalty for heinous crimes, nga iya gihimo sa estado, sumala sa gitudlo sa simbahan. Ang atong gipasabot nganong ato nang giklaro tungod kay doon na may uban nga mo sayop pag-interpret nga kung ang usa ka tawo nakasa kaliton lang nimo og patay, mao na dili na mao kay ato man ang gitawag og extrajudicial killing, ang uban mutawag niya na og summary execution, process binisaya nga in English. Apan dili mao, apan i-hook ikuha na lang idawat sa kadaghanan as masabot, mao kanang gitawag salvaging. O natabo din sa Pilipinas nga danagang kay mangligdas nga labig is illegal nga drugas, kanang mga tawhana ang uban ana nagunay magod kay wa karimit sa drugas, mo to nagbawsanay. Mao ba na ang death penalty nga ato ang gisunod giuyunan? Ang tubag dili na mao. Kay ang death penalty nga atong giuyunan o ato nang gipabaw as an example katong natabo ni Leo Echegaray, ni Limsing nga dunay fair trial, gihusay sa husgado, padadaan dunay siya mga abogado, dunay hearing nga natabo, unya ang resulta nakaplagan nga siya sadaan. Unya sa atong justice system ato kung klarohon nga naatay gitawag og automatic review sa Korte Suprema. Pananglitan ang usa ka tawo nga gikonbikto nga sadaan sa lower court, pananglitan regional trial court, ato kas kalungsuran municipal circuit trial court, municipal trial court in cities. Ang silot o ang iyang sa kon maisip nga usa ka heinous o karumaldumal nga krimen, beyond reasonable doubt man, automatic review kana sa Korte Suprema. Dili na diya pagkaugma dayon silutan siya. Wala nga unsa man ang baruganan ug unsa man ang stand sa simbahan nga ako gikutlo numusumpay nining akong giingon nga heinous crimes nga angay nga asilutan sa silot kamatayon, unya ako ra bang giingon nga ang simbahan na hiuyo niya na. Okay, kaya sa ko ang kamot mga mahal na mo nga mga viewers. Kini ko sa libro gitawag og Catechism of the Council of Trent. Usa kini ka libro nga hinimo kini og i-commission sa Konsilyo sa Trento kaniadto 1546. Unya ang katugong Trento kaniadto tungod sa doon na may problema ang kalibutan, katulog kahog na in town ang ipagtigom sa mga obispo. Ang 1545 dayon Antonis 1547, and 1551 hangtod 1552, unya ang ikatulo ang 1562 hangtod sa 1563. Now, ang Catechism of the Council of Trent nga gitawag usab og Roman Catechism is an ecumenical general council sa Iglesia Katolika o sa Simbahang Katoliko, o gani sa iyang 21 ka mga konsilyo, kini siya nahimutan sa ika-19. Unsa man ang panudlo sa konsilyo sa Trento, pinagi ning iyang katekismo, gitawag og Romano Katoliko o Roman Catechism. Dire sa iyahang tema ubos sa gitawag og the Fifth Commandment. Kay kini kong katekismo, gibahin man is upat, na gitawag og sacrament, na gitawag og Lord's Prayer, o niya, na gitawag og kining Ten Commandments, o uban pa nga background. O niya, ubos sa ikalima nga sugo, sa napo kasugo, na dire gibutang nga thou shall not kill, o dili ka magpatay. Last 2 minutes. Last 2 minutes lang. O niya, doon na exception niya. Ang exception,
killing of animals. Sa tupa, imo nang ihawon ang hayop kay imuhang imuhang isudan, wa na problema. Ikaduha, killing in just war, pananglitan kuanta gisuong ta sa laing mga nasod unya magkaginubatay. Ot pasabot ni ana, walay sa tag makapatay, gumikan kay exception kana. Ikaduha, ikatulo, killing by accident. Nag-drive karon, natangtang ang ligid sa imong sakyanan, punta sa tindahan nga adunay naglingkod nya namatay. Matud pa nining mong libro, killing by accident, exception kana sa di ka magpatay. O ang ikaupat, killing in self-defense. Pananglitan usa ka babae, panamastamasan sa usa ka bugoy. Kakita ang babae og puspos 2x2, iyang napuspusan ang laki o niya natumba, patay. Nakasa ba siya? Sumala sa libro nga Catechism of the Council of Trent, wa siya sa pagpatay. O ang ikaupat, ikalima, kining execution of criminals. Ang execution of criminals, ako nang gisgutan kaganina, mao kana ang pagbitay sa silot pinagi sa pagbitay sa criminal nga nakahimo heinous crimes. Unya apel kana niining gitawag og execution of criminals sa 5 ka mga exemption sa gitawag nato sa ikalimang sugo na dili ka magpatay. Sumala sa mabasa sa Exodus kapitulo 20 versikulo 13. Por eso sumala nining official teaching sa simbahang Katoliko, the Catechism of the Council of Trent. At the same time gitawag og Roman Catechism. Akong napamatud-an o napabarog nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana uyon sa silot kamatayon basta heinous crimes lang o gani iyang gihatagan og 5 ka exemption. 5 seconds. O niya, ako na itong tiwason. 5 seconds, hatag na lang nako sa cross-examination sa ako ang tapad, dili na ko katpang, tapad lang lingkurana. Okay, so mga to siya mga kabisdak ang affirmative stand ni Brother Aram Hennis. So, maray nabutan ni Brother Efren Yap de la Peña. Okay, Brad, ready Brad? Sa imong cross-examine, 20 minutos. Sige. Salamat kayo, Brother DJ Erwin, o sa si Brother Aram Hennis. Sumasa imong statement kanina nga ang RCC Roman Catholic Church uyon sa death penalty. Di ba sakto to? Basta doon ay apelido for heinous crimes. Heinous crime. Kining heinous crime nga usab ni ka luguon nga pagpatay gihapon. Usa kini ka pagpatay nga di ba? Patay gyapon. Pero iya sa estado o iya sa gobyerno. O karon. Kaya nag-iskrot ka man og kining duguon o pagpatay gihapon. Nga naba kay ebidensya o relevant evidence, Brad Aram Hennis, nga ang pag-death penalty aprobado o uyon gyud ang Iglesia Katolika Romana base sa panudlo sa simbahan Catechism of the Catholic Church. Dili lang sa Catechism of the Catholic Church, kundi diapon ni sa gitawag nato og Church History by John Lux. Unya diapoy ato ang gamay nga libro nga gitawag og The Truth About Inquisition. Dini mga panahon na. Unya katong basa pati mataasa. 1 minute roll raman ni ato ang question o ang atong answer. Ani na pamatudan nga bisan sa panahon sa unang panahon doon na pagpamatay. Usas mga ipapatay katong gitawag og heretics. Katong mga heretics sama sa agnostics, Albigensians, katong Waldensians, muluad tos gobyerno, muluad sa simbahan, gipangsunog ang mga kumbinto, o niya gipapatay pa itong mga pare o madre, o niya ang nahitabo, ang katong mga herehiya kaniadto gikonsiderar na treason o ang silot niadto silot kamatayon. Sunod pangutana, niskot man ta Iglesia Katolika Romana, puro ta Katoliko. Kinsa may usang usa lang ka santos nga nagbensyon nga uyon siya sa death penalty. Patubag Mr. Moderator. Usa lang ka santos sa Iglesia Katolika Romana nga ningon uyon ko sa death penalty. Di ada right, batin ni nagana pero duha lang. Usara may payo. Usara. Idolo ni tanan, nya idolo sa ning iwede. Sintama sa Kinas. Sa iyang libro gitawag Summa Theologica, ug matod pas mga Santo Papa, duha ka book si usa na si Pope Benedict XVI ni atras sa taon. Iyang girekomendar ang kining Summa Theologica mao na siya ang gamitos mga seminarians batos pagpare og si St. Thomas Aquinas giisip nga doctor of the church, angelic doctor, nakigdebate
nga uyon sa death penalty. O niya, usa siya mga libro, kutlo aning atong The Question Box by Bertrand Conway, nga si St. Thomas Aquinas, uyon sa death penalty. Apel gani sa San Agustin. Ilang dipinsahan ang silot kamatayon diha sa mga plaza. Parang iwede nga magkikdebate sa mga plaza independensya. Pwede ba mahiling ang dokumento nga ingon mo nga gi-mention ko ni St. Thomas Aquinas na uyon siya sa death penalty? Pwede. Niya ato laning tan-awon na ining Sige, stop sa oras. kuan. Masa man pause ng oras. Okay. Ato ipatan-aw ni Brad Iwede. Ang title sa libro, The Question Box by Bertrand Conway, first edition. Dini sa pahina 420. Nag-ingon, Catholic Church has always taught that the state has the right to inflict death of grievous crime, meaning kanang heinous crimes, grievous man, and thereby to preserve the right to inflict the death of grievous crimes, and thereby to preserve public order and security. St. Thomas Aquinas expressly states that such killing is not murder. Kanya mabasa ni sa chapter 2-A, kanya dapat question number 100, article 8 sa mga libro. Kanya gawas niya sa number 3, naingon, Pope Innocent III declared against the Waldensians that the secular power, meaning ang Estado, could inflict the death penalty without grievous sin. Kanya sa ubos, nagkakik teksto si St. Thomas Aquinas, matod pa niya, St. Thomas Aquinas, the slaying of an evildoer is lawful. Says St. Thomas Aquinas, inasmuch as it is directed to the welfare of the whole community. Natubag ang pangutana ni Brad Iwede, kanya ato ipakita niya ang dokumento. Sunod pangutana. Sumala sa di panahon sa pagbasa, panahon mas pangutana. Sa Catechism of the Catholic Church number 6, Atoto 6.7. Ano yun dere, the Church does not exclude recourse to the death penalty. Murawat kayo ni Brad Aramenes? Ang tubag, saman nga nakaswerte man ko, nakakuha man ko original copy. Kanang Catechism of the Catholic Church eh. pero kinisang ako, makita sa din. Oy, kasi original anang. Catechism. Diba, munawat ba ni sa mong bahayag? Ato na dawaton, pero ato explikaron. Diba, sakto ni siya. Huwag kayo sobak ni. Kana ang version, sakto kana. Pero ang uban, wala magibaw. Ang tubag ko. Ang 1992 edition, 2266. Partiklaro ha. Kaya pwede ba nga akong pasahon kining Mr. Moderator? Sige, basta. 2266 dire. O na kanang edition mas bago niya kuha. Karaan mo. 1997. Di 1995 re. 1990 ang revision na 1997. O niya ang pagka 2018 usab pag yung Pope Francis hadiya sa tay kopya. Pero ibaw ka og unsay original ani Mr. Moderator o sa itong mga sukintig paminaw, si Brad Sok, si Atty. Pacalso, Brad Adam, si Brad Iwede, na siguro ani pagkitaguan lang. Catechism of the Catholic Church, 1992 edition, approved and given October 11, 1992. Sa page 7, unya unsay nasuwat? Over 8 million copies published in more than 20 languages. Unya si Pope John Paul II miisip nini as a special gift from God. Ang pangutana, unsa may pasuwat sa original? May kung original kay ang original katong una. Ang dili original katong giusab. Unsa may nasuwat diay sa original? Di man gini malalis kay ato maning I-stop na or mag-stop lang. Ay nagbasa. Okay. Dire gyapon sa 22. Ang imong gibasa Iwede, wa ko sa 2267. 2267. Ang problema ani ron, alang sawa mo sayo, nausab na ni. Ang 2267 na nagunod, katawa ang tagamay ni. 2266. Ato lang gipakita. Ani nga version? Makita mo sa video. Wala. Di sa ni Catechism of the Barangay. It is the Catechism of the Catechism of the Catholic Church. Usa may mabasa. Di tanan ko ni pagawas pero ako lagi pagawas. Unya naman eh. 2266. Preserving the common good of society requires rendering the aggressor unable to inflict harm. For this reason, the traditional teaching of the Church, meaning ang naanda ng panudlo sa Iglesia Katolika,
has acknowledged as well-founded the right and duty of legitimate public authority to punish malefactors by means of penalties commensurate with the gravity of the crime, not excluding, in cases of extreme gravity, the death penalty. O diya, ako maingon nga, makapangambog ko nga kining libro ha, is the original Catechism of the Catholic Church, kay 1992 edition man ang musunod, og dunay gyud sa pag-o na kana. O diya, kinira ba nga maong libro, base sa section 9, sa maong Catechism, iyang gikuha dito sa gitawag nato og Council of Trent o sa uban pang mga konsilyo. So, napangutan na. Kaya without revelation, di mo ni masabtan na ito, nagi ang balaang kasulatan. Nagiyon na ang balaang kasulatan, Brad Aramenes, Jeremias 44:28, comparing the words of God between the words of a person, God's words to be chosen. Pangutan na. Na ba kayo makita sa bagong tugon? Dili lang sa karang tugon. Nga ang nakasala patya, naingon si Kristo. Ni antubag, di apod sa ko ang atubangan. Duha ka libro kining Biblia ako sa in English, Good News Bible, pero kira lang Bisaya kay Last sayo 2 minutes. Last 2 minutes lang. Oh. Maayong balita Biblia. Pag ato sang basahon, mataas man pero ato lang ma-explicar. Dire sa buhat kapitulo 5. Niya versikulo 1 hangtod sa dunay labot ang punto. Pero ato ni basahon taas man kayo, ato lang explicar. Si Ananias ug Safira, ayan isuwata lang sa mga listeners. Iba ka ng Holy Spirit nakasa siya. Pero ang pumunta na, Brother Aramenes, Mr. Britor, ang sintro ba sa isin sa issue na napakay, where can you read in the Bible specific verse na si Kristo nagingon sa four gospel yun, Matthew, Mark, Luke, and John, nga nakasala patyag yun. Makataga o dili? Yan nila kayo. Usab naman pangutana. Bisag yapil na punuhan to sa revelation. Na-reform question. Ato Sa itong sige. unang tubag. Okay sige. ra ba ka itong primerong tubag, pangutana nga, na ba kayo mabasa sa Biblia sa bagong tugon? Hindi pa tayo. Ang tubag, ang Biblia, dili man usa ka teksto, nya wasad malimit sa upat ra ka ebanghelyo. Ang Biblia naglangkob na sa 27 ka libro o ari ka sa New Testament. Samtang kinatibukan si 23 books. Consider ng Biblia. Si Ananias ug si Safira, kay common pa man ito kanyato, ang ilang kaptangan nagbaligya. Pagbaligya nila kay gisuik man ang kwarta uban. Gisuot bulsa, sakpan man si Pedro. So, unsa gibuhat si Pedro? Why hearing? Why due process? May paskorte, due process pa, patawag pa na abogado. Dito, suko kay San Pedro, patay si Ananias, yung bana. Sunod po niyang asawa, ni Dool, ipapatay po. 30 segundos. Ang pagkapatay ni Ananias ug Safira, ang ilang sa, kay ang kwarta, halin sa lang yuta, kuha gamay, okay raman nagkuhaan, kay sila may tagiya. Pero stricto kay ilang balaod, nakasa kapatay. Wa makita di gyud sa pagpatay, pero maklaro nimo nga namatay. Itapad pa gani ang lubong. So nabasa nako sa Biblia nga dunay namatay diya sa New Testament. Pero ang problema, wa gani hiring-hiring, wa due process. May pang sa Kortes Pilipinas, do na pay hearing sa abogado, wa kay klarong abogado na pay pau. O nya adto pagka sa RTC, pagkapilar kapag sa Korte Suprema. Oras. Okay, so arin na po ta sa negative stand mga kabisdak. So atong paminawon si Brother Efren Yap de la Peña sa iyahang negative stand about aning death penalty. Okay bro? Salamat kayo, Brad BJ Irwin, Brad Aramenes, nga nagpahayag nga ang RCC Roman Catholic Church uyon sa death penalty. So, akong nakita nga ang pangutana nako bas katapusan gyud naabtas pa wako kapaloa pero igo na to kay pulong mas Ginoo, word of God labaw ni sa pulong sa tao nga nagpahayag ba si Ginoong Hesukristo nga ang nakasala patya silot gyud nga kamatayon. So ang iyang tubag wala sa panahon ni Kristo, panahon sa mga apostoles, Acts of the Apostles. Mo bitaw na ingon ko nga for gospel kay ngisgot at Jesus Christ panahon na sa upat ka the life of Christ mo ng first gospel of the Bible, Marcos, Lucas, and John. So bisag bali-balihon nimo na wa kay makita gyud. Unya kanang buhat 5:3 ngadto 5 nga nakasala sa Espiritu Santo. Timanan na to kanang pulong sa Dios. Sa Hebreo 4:12, hait pas espadang duway suwab. Ang gipasabot ana, dili tong gipasabot sa tong amigo higala Brad Aramenes nga mga tong death penalty. Namgoy spiritual death.
o physical death. Manamong ko yung mga ingunana, ang moral evil, nga nakasa siya dapita diya. Kaya ingon mo ko diya kung kasala ka batok si Espiritu Santo, di ko ka mapasaylo. Nasa kining Matthew 12:32. Unya sa buhat 7:51, pagkatiga si mong kasing-kasing. O to, tiga mo to. Nakapamakak siya. Muna yung contextual understanding sa buhat 5:35. Dihalan na sa Biblia mga kigsunan. Wa na mahatagi eksaktong tubag ang death penalty sa bagong tugon. Kay kining mabasa sa Biblia, di man kayo mabasa sakto na. Kinahanglan ang atong sa mga rules sa simbahan Katoliko Romano, the principal reading of the Bible is not to be interpreted word by word, but the whole meaning is to be interpreted. Muna yung prinsipyo sa Iglesia Katolika Romana. So dihan nabita sa Biblia mga kigsunan, wa gitay makita nga si Kristo pa makasala patya. So muna nga Biblia bugat kay na ulong na sa Ginoo. Pero diri sa libro sa Catechism Council of Trent, with due respect, kay daghan may mabasa pero kanang Council of Trent karaan man na. Kanang Trinto lugar mo na siya 1545. Yan na pa may fundamental sa Katolik dugma na. Kung saan nito iga 1952 din ang dugma. So tanaw ning ang dugma kay sa 1952 ang publish. Nagingon maring dugma nga mas bag-o pa sa kining Council of Trent. Karaan na kayo to. Wana panahon na sakto na mong gibasa ni Brad Aram. Pero sa panahon karon managhay kay ang kaalam god maguminto mo na. Dili kay ang simbahan dili ni estatwa. Dili ni improve ni nagdevelop ni. Sa una bitaw gamay ra kay manimba. Mura karon daghan na tungod sa mga sa simbahan. Dayon diri sa Fundamental of the Catholic Dogma, page 45. Nakikita og physical evil. God does not desire physical evil. For example, sufferings, illness, death, kamatayon. This is not for the sake of the evil or as and they aim. Wisdom 1:13. For God has not made death. So di gid siya mo may tungod dining buhat sa kamatayon kay sagoy tagiyas kanang kinabuhi ko sa ato nang kumon maganig balik-balik sa Juan 5:21. Kay mo gamit ang karang tugon, bawi-bawi sa ni Brad Aram na kay sa determined 32 1 Samuel 2:6 nga ako'y tagiyas kini ba ako'y sa mabawi. Kay Moises gi sugod papatay mo to karang tugon man to. Panahon ro ni Kristo, John 1:17. Ang balaod gihatag pinagi ka Moises, pero ang grasya ug kamatuoran miabot pinagi ni Ginoong Kristo. Sa to pa si Kristo mismo gikan siya nga bilwa sa maglitok ang makasala patya. So kanang iyang example sa lower court ni Brad Aramin sa akong gisuwat. Nginim gini mga kigsunan. Adunay for example kay sa Aramaic tudusa ba kay example nga nayusa ka gidakop nga kriminal ito mga pulis nga kriminal gyud. Pero pagabot sa kaso sa korte sa lower court nidaog man ang maong kitong respondent kitong giakusahan muna ang kaya ang complainant di mabasa-basa sa portahan man dito sa upper court niya gamit ng abogado nga brilliant lawyer sa daog man niya ang huwes natural hukman ni huwes o death penalty niya timanan to ng huwes sa kalibutan dili na hingpit, dili na perpekto. Kaya tinuod ng huwes, Salmo 7:11, adulterium meum ad Domine, qui salvot pitset rectus corde. Ang matuod ng maghukom mo ang Diyos. Niya huwes, di ni siya Diyos. Physical body, ang Diyos, espirituhanon mo na, immaterial being mo na, sa usa sa branches sa philosophy, science about being. Example, immaterial being, material. Physical, sa ito pa, dili siya hingpit. Kaysa panultiyon sa linatin, volum ex integra causa, malum ex cupum kedipicto. Ang Diyos, hingpit huway sa mi. Nga sa kababaeng guwapa, sira, 36-22, paborito ni Brad Macong na Nebio, na wala yung kalipay sa mata lalaki mo tanaw sa guwapang babae,
Sa to pa, gwapa, pero nanay muta, di na, gwapa ka na may depekto. So ang Diyos kay perfecto man, uhingpit siya. Matod pa sa Ebanghelyo sa Juan 5:48. Mao nang dahang dapita ang huwes dili man perfect, adunay panahon nga mohukom siya nga di gyud accurate, di gyud insakto. Mo nang mahukman patay. So mo nang heinous crime, Brad Aram, sakto nang gisutan nga dagkong sa nga gisutan nga kuan, pero ang punto di ang huwes di na perfecto. So mo nang balaod. Ang balaod dis kalibutan mo ra insakto, pero sa balaod sa Dios dakong kalainan. Muna na Job 22, Job 20, Job bala ang kasulatan nga siya mo'y hopeless si Jess. Siya mo ang tanang, siya mo'y nagkupot sa tanang kinabuhi ang Diyos. So kung taong mo patay, iyan na nagitugutan ng hitabo. Pero kung ang tigiyas kini mo di man tao, unya, atong sundan mong argumento kaganina, nga kining itong diskutan mo ni St. Thomas Aquinas. So, kanagong libro, Brad Aramenes, sa filosofiya, daghang may laki, ang mo interpreta na nagsuwat. So, makapasabot ka sa imong level nga, napasabot sa uban pang na kuan. Pero, ang authentic interpretation, may tungod sa libro, ang nagsuwat. Nya, dugay naman ito namatay si Thomas Aquinas. Basig, matubad yung mag-usab-usab itong kuan. Pero, kana, ang competent mo yung explain na, pero what ko yung nakita dito nga, direct statement, nga uyon siya sa death penalty. Suma sa imong explanation. Pero ang 2267, ingon ka nga gipausab. Last 2 minutes. Ang imong basahon diri sakto gini kay nag-ingon mo diri sa wani masipya tingali ang managlahi ang word gipasabot pero ang sentido ang gipasabot maora. So 1995. So ang sa mga punto ini mga kaigsunan kay kanang giyunan Brad Aram kaniya sa akong pangutanang pirmero nga kanang heinous crime usab na kaduguon. Niya kanang duguon suma sa Catechism of the Catholic Church. Kuan man na. Ingon sa 2263. The prohibition may tungod sa kining pag murderer, killing, gidili ng mga kiksyon 2263 sa Catechism of the Catholic Church. Sa ato pa, patay man na. Iningong siya nga, patay. Niya karon niingon ang 2267. Bago man yung edisyon. Pangita nagbago mo 2000 tingali sa CCC nga gi-exclude ang death penalty. So di niya ako niya Pope John Pulisica ni. So dihan dapita ako lang gitindian gipahayag ni Brad Aramenes. I beg to disagree nga dili uyon ang Iglesia Katolika Romana sa may tungod sa death penalty patay kay giskot ka og gagmay sa kay kita giskutan mo nga heinous crime kanagong sala di pati broad nga na sala kay mag ari ka sa theological explanation tulong mo na grabe matod pa nimo kaniya dili pa na sala usa na sa gibasihan sa grave 30 segundos mahimo sala makompleto ni full knowledge full consent so maapil ang moral theology na kamisgot ang ana so wa man tong gisgot imong libro so kinahanglan without revelation di pa na masabdan sumasang pahayag kanina kay sukaranan sa maturan sa Iglesia Katolika Romana Biblia tradition of authority of the church so ang Iglesia Katolika Romana pro-life nagpabilin. Ang hiskot o patay anti-life na. So ang simbahan 5 segundos pro-life. So anti-life supak sa simbahan. So maron na nindot sa pahayag ni Brad Aram o nabtantos manon daghang salamat. Okay, so moto siya mga kabisdak ang negative stand. So ara na po tas cross-examine mga kabisdak. So Brother Aram, ready? Andam na ka, Brother Wede. Sige, 7 minutos. Unang pangutana, igsoong iwede. Uyon ka o supak nga kining Catechism of the Council of Trent iya sa Iglesia Katolika. Natural na ganyan Catholic Church. Usana sa libro sa Roman Catholic Church ang Catechism Council of Trent niadtong sa Trinto nag-meeting mga College of the Bishop. Okay. So niadtong puntuha ngilngigi sila nitong panahon na. Unya karon 2020 naman daron. Sunod pangutana. Sulong dito ba? Uyon ka na ang sunod content sa Catechism of the Council of Trent opisyal nga panudlo sa Iglesia Katolika? Tubag, basta grounded yan sa Divine Revelation. Timan na to ang sukaranan sa kamaturan sa Roman Catholic Church di kay usalang kalibro. So na ang muna fundamental truth sa simbahan, Bible, kasulatan, tradisyon, wa pa ng Council of Trinity mo,
Diya pang kauna, wa pa'y libro. O ang simbahang Katoliko Romana. So, balikon kong pangutana. Uyon ka o supak nga ang unod o sulod sa Catechism of the Council of Trent tingog sa Iglesia Katolika. Uyon o dili. Niyatong panahon na sa Trinto, tingog lang sa Iglesia Katolika Romana sa 1545-56. So, bot pasabot nga karon din tingog sa Iglesia Katolika. Wa sa ko maingon. Niingon ko, niyatong panahon kay mo manapit sa imong gimensyon. Sa panahon kaniadto nga ang 1545 mato nimo sa unang panahon ni karon dili na. May mabasa ka ba nga opisyal nga libro sa Iglesia Katolika nga ang konsilyo sama sa Council of Trent nakunong na o applicable lamang kaniadto sa karon dili na? So I need to qualify my answer, Brother Aram. Niiskot ko, base sa imong statement kanina nga mo ng tuiga. Mo to siyang panahon na. Nagdagan ang mga tuigan kay si Madini sa tuwa nag-improve na ang libro sa Catechism of the Catholic Church. Naadre ang mga pagtulunan unya na ang 2267 na dili uyon ang simbahan sa death penalty. Okay, So naman dire. sunod pangutana. Uyon ka o supak nga kining imong gikuptan nga Catechism of the Catholic Church na ay section 9 diha nga didto man magkuha sa iyang katekismo sa Catechism of the Council of Trent. Buat pasabot nga ang iyang mga kinutlo nga mga pagtulunan iyan lang gikopya dito sa Council of Trent nga naa na kani karon bag-o sa Catechism of the Catholic Church. Tubag. Dito siya ni kuha unya gi kay kanang mga doktrina Kristiyana nya naman sa Catechism of the Catholic Church na dire pero nagagad gid ang naagid ang divine revelation pulong sa Dios. Biblikal ba? Nya natuk nahisupak man ako muyon sa death penalty kaningon mo Ginoo. Ayaw pagpatay Exodus 20 versículo 13. Unya ang si Kristo sad wa gyud mamulong sa iyang panahon nga nakasala patya. Sa ato pa sakto ang 267 sa akong sisisi nga dili ang death penalty. Okay, sunod pangutana. Kay giingon man dire nga ang kining Catechism of the Catholic Church is a remarkable organization or niya ang Ministry of Catechesis draws nini nagkuha siyang fresh energy from the council. The Council of Trent is a noteworthy example, meaning talamdon nga ehemplo ug dito man magkuha ang Catechism of the Catholic Church sa Council of Trent. Both ba nimong ipasabot nga ang Council of Trent na ang Catechism of the Catholic Church na sayo kay nanguha man siya og karaan nga libro nga iyang gikopya ug iyang gipate karon bag-o. Nga na man brother adunay degree of certitude. Sa bot pasabot sa fundamental of the Catholic dogma na ang theological degree of certainty. So dito napita ang konsul sakto na. Sunod na sunod na labing sakto na pinaka-insakto gayon. Mo kami yung sayo na. So na degree of certainty. Ito pasaw na ang fundamentals of the Catholic dogma. Kay kining pagtulunan man niya dili ni basta-basta nga mo pahayag ang simbahan. Sa page 9 sa fundamentals of the Catholic dogma, the theological grades of certainty. So naadri ang kining gitawag the General Council. Truth are defined by the solemn judgment of faith. Definition of the Pope or the General Council, they are definita. Nya Catholic truth, so na degree 1 to 3 dire. So kanang napita part sakto na dia. Pero dire pinakalabing insakto na anang sa Papa wa mo yun sa death penalty ang si Pope Francis. Okay, ari na lang ko balik lang ko dire sa sunod nga pangutana. Nabasa ba nimo ang unod sa Catechism of the Council of Trent, particularmente na sa ikalimang sugo Last 2 minutes. daw sa Latkel? Nabasa ba nimo o wala? So, I will answer you using your statement. Mutubag ko base sa mga ipahayag nga mauna. So ako, dihar ko ni kopya si Mutubag. Kaya imo naman nagibasa ka ganina. Di na kinang basama pa na ba? Akong pangutana, Mo lagi. mo dawat ka ba o mo tuo ba ka sa maong unod nga imong nabasa kag ganina o imong nadunggan kung nabasa pa nimo kanadto? Nadunggan ako. Pero wa magpasabot nga totally nga accept target ni. Ingon ko nga, sakto ni mong pagbasa sa Catechism Council of Trent. So, kining atong nabasa Catechism of the Council of Trent, ang iyang panudlo sayo puhos to. Kanang pagbasa ni mo, sakto na Brad Aramenes, pero i-explain mo na. Ningon bitaw ka, ang competent, ang ngayon mo explain na mo ang RCC, ang Roman Catholic Church. Sunod pangutana. Sunod nga to ba? Sa kining maong Catechism, doon naman siya ikitudlo nga 5 ka mga exemption sa death penalty. Ang pangutana,
Gipasabot man kay gikutlo man sa Exodo 20:13 nga ang pagpatay thou shall not kill, so hubad thou shall not commit murder. Gipasabot man sa Iglesia Katolika base sa bang libro. Ipasabot pa ba diay ang gipasabot sa Iglesia Katolika? Ang pagpasabot, Brother Aramenes, kanang imo pagpasabot, inang igor ka ni basa. Ang pagbasa di na mo pagpasabot, ni basa ka. Pero ang namgoy pagbasa nga daghang may mo basa, ang wa mabot sa pagpasabot sa ustong pagpasabot. 30 segundos. Say, ang nauna sa simbahan, dili mao nga atong una-una. Siya mo'y ang ngayon, ang laglong nga kamaturan, i-explain sa Iglesia Katolika Romana. Ang gipasabot sa catechism, doon na may 5 exception. Kung atong ipasabot sa inyong pasabot as authority, unsa man nato? Ato bang balihon ang 5 exception? Himuon na nato nga dili ni 5 exception. Ang imong nabasa sa Catechism Council of Brent, igo ra ka ga enumerate. Sama ra na sa 10 commandments of God nga. Ay no, 10 commandments. Enumerate ani mo. Pero one pasabot nag-explain ka. I-explain na ito, broad kay na. Kay magagad na sa divine revelation kay. Di na to masabtan kung ang pulong sa Dios. Okay, time. Okay, so mo to siya mga kabisdak ang unang-una or first stand nila. So ari na po sa pero so dili pa ta mo padayon ato ning basahong mga kumpare. Ika ni Brother Makong Mangyaw, kumbati Brother Wayne. Ika ni Raimundo Bascones, mayong paminaw ni Charity Ricumo sa Japan, Steve Larida Basiliote sa Canada o Ver Ordinisa sa Saudi. Happy listening niyo datanan. Yung sabi Steve Basiliote, minaw ko aning discussion sa duha nato ka amigo Brother Iwayde, Brother Raimundo Bascones. Okay, so direta ni Brehido Ordinisa, salamat kayo paring Raimundo Bascones na minaw po dire sa Saudi. Okay, so gikan po ni Charity Ricomo matubaya, salamat mit. Okay, so arita sa parata kanang Si Constano? si Kanstan na lang. Yes, lang Yes, gabon. O tayo na tingol. Okay, sige. So, si Kanstan, Brother Aram. Okay. Salamat kayo, Mr. Moderator, si kaduang higayon. O niya, ako lang gisundan ang ato ang pinanggang higala. Pinagi sa iyang mga argumento, niya akong gisuwat dire nga dili na to ang tuhuan ang Catechism of the Council of Trent, karaan naman to, niya lugar Trento. Now, kini kong mga konsilyo, ato ni himua sa usa ka lugar, ato dito iyangan, credit dito iyangan. Pananglitan, ang unang konsilyo sa Iglesia Katolika, ang Council of Jerusalem, gihimo dito sa Jerusalem, mga tuig 50. Nya dunay 21 na ka mga ecumenical council, ug ang katapusan mao ang Second Vatican Council. Ngano nga alam si Vatican Council tungod kay dito man sa Vatikano. Ang Council of Nicaea in 325 dito sa Nicaea gihimo, og gipanubag sa dito ang mga argumento may tungod sa question nga si Kristo dili Dios. Una dito sa Council of Efeso 481. Sa Efeso gyapon katong pagpalig-on sa ang Espiritu Santo Dios. Nya mo paduol lang ta direta sa Council of Trent. Ngano gitawag sa Council of Trent kay dito sa Trento usa ka lugar sa amihanang bahin sa Italy. Mo nang iyang pangalan gitawag og Council of Trent. Unya tungod sa Reformation atong mga Protestante, apil na si Martin Luther na kung sa panahon ni Iwayde natunong pa nanto higayuna dila ra labod ni Martin Luther ni Iwayde. Dito ang kumbate kang maong panahon nga si St. Charles Borromeo gikomisyon sa usa ka Santo Papa paghimo nining Catechism of the Council of Trent. Ug gani ang Catechism of the Council of Trent giisip nga most authoritative council of all times for the Universal Church, meaning sa tibuok Iglesia Katolika. Kay naabot man ang Catechism in 1992. Sa ato pa more or less mga 400 years gikas 1556 nga gipublikar kining Catechism. O niya matod pa ang Catechism of the Council of Trent ang most authoritative, meaning mas katuan, adunay otoridad sa pagpanudlo may tungod sa doktrina sa Iglesia Katolika. Unya, naabot ang Catechism of the Catholic Church in 1992. Nga kita, aduna usay kopya. Usa may sulti sa Catechism of the Catholic Church. Matod pang Pope John Paul II, as your norm for teaching sa pagtuo. Ang sure kuno nga ino na to sumbanan o palaod sa panudlo sa pagtuo sa Iglesia Katolika. Sumala nining Catechism of the Catholic Church nga ako di akaron sa ako ang kamot nga atong giingon nga usa ka original. Unya lisod ni nga
Lisod kini ingnon nga masayop. Unang atong katbag akong gipaabot nga iyang gubon nga kining akong gihuptan Council of Trent o kining catechism nako sayop. Although ako bitatong gipangutana nga uyon ka o supak ka ang catechism of the Council of Trent tingog sa simbahang Katoliko. Likay-likay lang ang ato ang amigo. Pero sa tinaoray, matod pa nga akong napangutana, nakabasa ba ka sa catechism of the Council of Trent? Suma lang ko no sa ako ang gisulti. Pero ang mga CFD, di pagunsa, alam mo gusto ko, naaaning mo ang catechism. Kaya panahon sa mga diskusyon, pabidang ligunan eh. Iba ka ang mga patakaran ining catechism of the Council of Trent? Usa na niya na, ang panahon nga, kaya itong kalendaryo gisunod ron, gigamit po sa Badista, ikapitong adlaw sa Bado. Si Pope Gregory XIII, nangayo ang pagtugod sa konsilyo, nga usbon kining, i-revise kining kan Julian calendar, usa na gitugutan sa Council of Trent. O ang pag-iniphanay sa Biblia, gidaghanon, gi-approve dito sa Council of Trent, muna gidaghanon sa Biblia. Ang Council, sumala sa maong libro, kining Fundamentals of Catholic Dogma sa page 301, ang Ecumenical of General Council is also infallible. Ito nang basa ako natataon. Pero, ningon niyang uban, imura man ang istorya, wa man na sa libro, kapitulo, versikulo, laway man ang imuha. Dili. Dia sa ako ang kamot, kining gitawag og Fundamentals of the Catholic Dogma. Librong Katoliko kini, Iglesia Katolika. Kung sabay definition, kung sabay gipasabot, nining mga General Councils. Masayop ba kini? Ang tubag dili. Dini naman sa pahina 300 sa mao nga libro nagkanayon. The bishops exercise their infallible teaching power in extraordinary manner at pabalik ko na, at a general or ecumenical council. Binisaya, ang mga obispo nagahimo sa pagka-infallible. Kung mamahimong infallible, pagkadili masayop, sa ilang panudlo, kining ilang teaching power, sa extraordinary manner, sa talagsaon nga pamaagi. Asa man? Sa general or ecumenical council. Sa ato pa mga konsilyo, naman sa'yo, infallible. Kasi kasulti, dili si Aram. Fundamentals of the Catholic Dogma. O na, arita sa Catechism of the Catholic Church, nga ako sang sundan, nga dili gini siya mahimong masayop. Nga naman, ang paghimo og libro gani, bisag comics lang, daghang kay mo review ana, o niya, inipagawas, ipublikar na dili na masayop. Kaya masayop, nakatawan ta. Bisag libro lang nga napo lang pahina. Gini mga politiko maghimo mag libro. Doon ay mga tao diri naghimo testimonya, gihimo ang libro. Pero kining Catechism of the Catholic Church, lisod di masayop. Kay ngano man ang nagpa kanang extensive study ang paghimo nini. Unya kisa may naghimo nini. In 1986 dinhi sa pahina 3, no? Dinhi sa Catechism. Matod pa in 1986 I entrusted commission of 12 cardinals and bishops, kasi kasulti Pope John Paul II Santos, chaired by Cardinal Joseph Ratzinger. Kini Cardinal Joseph Ratzinger, mao say sumusunod Pope John Paul II pagkamatay, nahimo siya Pope Benedict XVI. Siya mao ay chairman sa paghibo ni Catechism. With the task of preparing a draft of the Catechism requested by the Synod of Fathers, an editorial committee of 7 diocesan bishops, expert in theology and catechesis, assisted the commission in its work. Tiyaw mo na. Gawas nining chairman, si Cardinal Joseph Ratzinger, doon na pa yung mga membro ng editorial committee. Sa ato pa, kuman sa draft, ilan ng review, mga obispo. Anya patid sa catechism. Mga theologian, pag yun, how come nga pag-abot sa 1992, publish, nagkakopya naman taan, nagkakuha naman kopya, 8 million copies. Pagka 1997, giusap kay sayop, tiyaw mo na. Di ba, dakong insulto aning mga editors nga nasayop na hino ng 2266, nga boto na hunaon, buhi paturos lagi, dukol na ang mga nag-usaban. Nga ninyo nag-usbon, kumain ninyo no, tukod kong balay, gimuan mo krasada, giguba yung balay, ilisan ninyo kawayan. Kumain na yung mahitabo siguro sa nag-imo ng editorial. Limang ka, ang description sa editor, kung sa may trabaho nila yung mga editors, the commission charged with the directives and the overseer or overseeing the course of the work attentively followed all the stages in editing the 9 subsequent drafts. The editorial committee for its part
assume responsibility for writing the text, making the amendments kini bang i-improve ang ilahang kining ilahang paghimo na ng draft for writing the text, Last 2 making minutes. the amendments or the amendments requested by the commission. Sa ato pa nagpasabot, perting klaruha nga dunay mga editors dili ma-publish o dunay gyud sayop unya karon inyong usab-usabon. Ako ato appear pa atong editor sabaan ta ba inyong hilabtan di kamo nang trabaho na. Dire sa pahina 9. Section 9. The Ministry of Catechesis draws ever fresh energy from the councils. Unsa pa no? Dito siya magkuha sa iyang enerhiya ngadto sa mga councils. The Council of Trent is a noteworthy example of this. Meaning, sabi binasaya ng noteworthy. Talamdon. It gave catechesis priority in its constitution and decrees. It lies at the origin of the Roman Catechism. Kaning Catechism of the Council of Trent. O niya, which is also known as the Council, of which is a work for the first rank, unang rank, a summary of Christian teaching. The Council of Trent initiated a remarkable organization of the church, catechesis. Kanya nagpasalamat si Pope John Paul II to the work of holy bishops, mga holy bishops, mga theologians such as St. Peter Canisius, St. Charles Borromeo, St. Torribius, o si St. Robert Bellarmine, o guban pa. So maklaro nimo nga naghimo nini dili ni basta-basta. Extensive study unya sa section 2266 na ato nang gibasa kaganina. Unya pwede sa og dili na lang nato basahon, lakbitan ta lang. Ako yung nabasa section 2266 sa mga libro ang nag-ingon nga tumoy na lang. Commensurate with the gravity of the crime, not excluding in cases of extreme gravity the death penalty. Na mabasa ani kining Catechism of the Catholic Church sa 1992 edition. Litra por litra yun. Sa Catechism of the Council of Trent plus Catechism of the Catholic Church, mabasa Okay, na doon death time. penalty. Basta heinous crimes lang. Okay, so time mga kabisdak. So, moto siya ang second positive affirmative stand. Okay, arita sa question and answer sa cross-examine. Last na rin. Last stand. Okay, so 7 minutes gapon. Brother Wiley, go ahead. Salamat iyo, Brother DJ Irwin o Brad Aramines sa imong pahayag. Base sa imong proposisyon, ining pag-ingon mo nga ang death penalty o yun ang Roman Catholic Church. Doktrina ni sa Iglesia Katolika Romana? Basta na yung apelido, kana bang heinous crimes. Doktrin. Panudlo sa Iglesia Katolika, o yun siya, pero dili ang Iglesia Katolika maghimos palaod ang gobyerno. Ito bagad, the answer is not responsive. Ang pangutana, simple o klaro nga. Kining death penalty, usan ni kadoktrina sa Iglesia Katolika Romana o dili? Ako, di man naangay pangutanan, ano? Ako naman nagibasa. May sigurong pangutanon, kining nagsuwat na anong ilang gisuwat, nga death penalty, naman dire. Ang nabasa ang death penalty, ang punto, nasa ang misgot at pagtulunan namin sa kining fundamentals of the Catholic dogma, nasa uban pa. Nakabasa ka sa dogma, imong gibasa ka ganina, na kini usan ka opisyal nga pagtulunan sa simbahan, ang death penalty. Akong gibasa lagi ani Catechism of the Council of Trent. Fundamentals Catholic dogma o kamuta na sa Catechism Council. Dili man fundamentals of Catholic dogma ra ang ato ang isgutan, pero akong basahon. Nakita ba? Na mo ko 1 minute to answer. Sige. Pwede ba? Atong basahon. Atong basahon ang tubag ato explicar. Kay dili man naingon nga kanang inigbasa nimo naagi diha nga litra por litra ato ako nagigahen. O niya, ika na lay sopa ko niya anay. Ambot pasabot ako nga kon ang doktrina o mga pronouncement o pananglitan kining mga decrees apil lang anatima naa sa konsilyo di man na masayop. Unya ang nagsulti ana nga di masayop mao ang simbahang Katoliko. Akong gibasa Fundamentals of Catholic Dogma page 300. Kung sige sulti, it has been the constant teaching of the church from the earliest times o sa karaan pag panahon kaniadto pa that the resolution of the general councils are infallible. Unya si babaw pa gyud klaro gid tiwasan. The bishops exercise their infallible teaching power in extraordinary manner at a general or ecumenical council. Karon kay ang saan pangutana? tiwason ecumenical council sa page naman sa Catechism page 300. Okay. Naman dire sa Catechism of the Council of Trent, gikan man siya sa Council of Trent. Sa ato pa apel sa konsilyo nga dili masayaw. So litra por litra
mapasabot nga ang mga panudlo sa Iglesia Katolika nga gisuwat sa Catechism o nya gikuha dito sa Council of Trent dili masayop infallible sumala sa fundamentals of Catholic dogma dili raman ang Catechism Ang pangutana simple o klaro, Mr. Meritor, the answer is not coincide sa akong question. Sa dugma, dapat makita nga giskutan ang death penalty. Yun ni Brad Aram nga usa ka pagtulunan. Karong Brad Aram, wa man kay nasulat, wa may nilitok si mong ngabil nga death penalty sa dugma. Pangutana, wa ka masipyata na mamakat. Dili man tanan nga doktrina putulon sa Iglesia Katolika butangan niya dogma. Kay pasabot ang dogma di na ginamausab di fide pero dunay kani Catechism bisag ato ning basahon makiposta ko nimo og kanang sumdros lang nga mabasa nimo nga ang tanan gisuwat dinhi puro dogma o di fide. Dunay mga pagtulunan ipadawat pananglitan kana ding Disyembre 25. Dili man na dogma. Kaya practice na pero gidawat ato as pagtulunan. Kanang wala tong Mexico to mga Disyembre bisa. Ang focus sa isyo ano giskutan. lagi? Dili na mo dawat kay Kayo ano mo wa good, way mo basa no. Akong atong tubang ni qualify na to. Parang ko si Mamo, mangutana ko qualify man nimo. Kitagay kog chance pagtubang. Sige. Sayo ron kay. Sige. So katawa ko gamay. Pag-ingon mo nabay mabasa dogma. Conditioning mo na. Nganong ipabasa man mo dogma? Ako ray mangutana niya nimo sunod niya ipadugma gid ako. Sa di ka kabasa. Tuon kay dili tanang doktrina sa Iglesia Katolika butang nga dogma di fide. Negative ko. Oo, palitan ba? Ngayon na. Dili na mao. Ang pagtulunan sa Katoliko, may basayod nga ang iya mga doktrina dili kay kada suwat di pwede ni. Kada suwat dogma ni. Kay mo nang kalakiha, ako mismo ako ni ilabay akong Catechism. Kay dili man tanan pilar ko kabok na suwat ani dogma. Panalitan kining giingon dire nga ang simbahan supak sa abortion. Ang kanang silibase, doktrina ng simbahan Katoliko, may mo magian usbon. Wala usba. Ang misa kaniadto pagkalawat ka babae kanang may mong bino o may mong kuan kanang duha pero giusap simbahan nganong giusap sa simbahan takot mong sakit wala may buta na dogma na so doktrina gyapon apan atong gidawat kay ug dili ta sada pangutana ari ko sa Biblia kay nag-mention ka ganina sa Exodus 20:3 sa ayaw pagpatay kanang death penalty usam na kapag patay pangutana naisupak na ni Kristo ang maong pahayag. Di man ako bituba kada. Kini na lang atong kulatahon Catechism of the Council of Trent siya may nagpasabot niya ato man ang uyunan nga siya mo pasabot unsay gitudlo sa Biblia. Iya magikutlo ang Exodo 23 nga di ka magpatay niya magipasabot. Di ang pangutana Biblia, Mr. Moderator. Ay tubaga sa libro nga dili Biblia. Ang pangutana nako naisupak ba na ni Kristo? Sumala sa Biblia. Di ang tuban lagi sayon kayo kay mao na may tabo nga mayon kung nasupak, di may iya gipasabot wa man masupak. Ako na siyang kulatahon. Unya kini nagsuwat ra ba mga santos, mga teologian. Ingon man siya kanang Exodo 23 hindi ka magpatay, na ba exception na 5. Unya ari ko tuos nagtudlo, dili ko mo tuos na bisan kinsa. Pero dunay mo ingon nga kanang 5 exception di na tinuod. Nya di may gisulti sa Catechism, official teaching man nga kanang di ka magpatay. Nanay 5 exception. Sunod pangutana, kanang Catechism Council of Trent. Wa namin supak ni Kristo nga ayaw pagpatay. Di ka na may tubong supak kay iya man simbahan. Nya kanang iya mas pakon. O yan man dayga nga ayaw pagpatay, wa may supak karon. Mudawat na ka nga ang death penalty supak sa simbahan. Toyo krong pangutana pero sige lang. Qualify na ginako. Ang death penalty finance crimes. Wala problema. Kaya exception na pananglitan. 5 naman to kabaw niya, mabalik-balik man pero sige na lang. Og pananglitan moingon ko nga nasupak sa Biblia. Mo mari moingon ang Catechism nga supak sa Biblia na may exception. Unya kita nahibaw nga matag general rule na exception. Ang exception is also a rule niya. Di ko mo pasabot di mo authority. Kaysa may mo pasabot ang Catechism. Igo lang mo basa, igo na lang mo sabot. Ang saktong buhaton, unsay gisulti sa Biblia, ato ibase direct. Ay kung ingna nga kining naghimos Catechism mga santos theologian, mga batis Catechism wa kabasaan ng Biblia teksto nga imong. Sunod pangutan na Brother Ramirez. Basa pero ilang gitagaan. Suma sa number 100 sa Catechism of the Catholic Church. The task of interpreting of the Word of God has been entrusted solely to the magisterium. Munang apil ang Santo Papa ini, di ba? Karon si Pope Francis apil man sa magisterium Santo Papa. Wa mo siya muuyon sa death penalty. Sakto si Pope Francis o namakak siya? Sa iya personal, sakto siya. Kay og imo nang supakon, iya masang supakon ning Catechism, nya gipasabot man fundamental siya ang Catechism og kaning Council of Trent kamay napasabot aning panudloa, di man sad masayop. Nya si Santo Papa, akong hagit bitaw sa akong programa,
ang ipang-usap nila kini mang 2266 sa Catechism nga bago. Biusba ko na ning Catechism o the Council of Trent. Ano tong katag? Kay di man na mausap. Usbo di man na. Babasa na lang na to. Wa man ako madakit. Kuan na bali na ang papel. Nagisuwat ko lang. Catholic Encyclopedia for Home and School, Volume 2, page 62. The Council of Trent is an ecumenical general council, cannot be revised. Nya ilang usbon, mabitaw na nga mga kamao na sila. Obispo Theologian, kamao. Ilang giusap kay Santo Papa supak man, yung personal supak siya. Ang nagunang Santo Papa, Uyon Masad, Pope Innocent I, San Agustin of Hippo. Aritas 2020 nga tuig, panahon ni Pope Francis. Karon kay si Pope Francis supak man sa death penalty. Nya niingon ka nga sakto siya sa bagay pagkatawanon. Sa iyang pangulo niya. Sakto siya o sayo? Sakto man na universal head. Di pangulo nga supak siya sa Maong Balaod. Wala problema, wa pa na nasuwat dire. Iyang personal opinion. Iyang ingnon niya, iyan ang personal opinion, may problema. Kay ug mao na may tabo. Kada himo og libro niya nagsunod mo supak, tanawag sunod Santo Papa, iyan sa nang usbon, ibalik ang depende kay uyon siya. Depende sa Santo Papa karong kaligod. O pananglitan, ako laging hagit, mao na ako tubag, hagit lang ko hagit. Inyo manghilabtan kining 2266 nga original version 1997 ng karong bagong Pope Francis. Inyo mangiusap, hala, usba ko na ning Catechism of the Council of Trent in 1556, tanaw na tong katag, ugwa ba, di ba mo makakuyaig? Nga naman, kibaw sila. Teologian, ang mga teologo, ang mga katesista, ang kining katekest, o patid sa kanang mga doktor simbahan, kibaw sila. Basta Council of, kanang Ecumenical General Council, apel na ng Council of Trent, di na mausap, di na ma-revise, na imong usbon. Labaw pa ka sa Ginoo. Pero ang simbahan Katoliko mga otoridad man na siya, Brad Aramenes. Sa doon ay katungod gyud mo tandog niya na. Dawat ka di? Oh, na. Kaya otoridad may Di simbahan. ba ang simbahan ba? Simbahan Katoliko Romano. Ang College of Bishop. Ang President Pope karon. Ang simbahan Katoliko Romano misuwat siya ang mga libro. Nara din ay wala kinakilala nga mga daw baka uglain ni may pasabot kay Canada sa ato pa imo din questionon ning gisuwat ani Catechism dai labaw pa di ka ni kini katong mga protestante nga dili mo pag sa tudlo sa Iglesia Katolika. Okay, so mao po siya mga kabisdak ang kanang cross-examine sa affirmative pero sa dili pa basahon sa din atong message dire gikan ni Jade Espanyol Mindahaw. Agoy klaro kayo nga nabasa nga oyon ang simbahan sa death penalty. Agoy kay YD the booking hinumon ka sa imo lipat-lipat nga pangutana dili ka magsilbi kang Brad Aram ikato ni Jade Espanyol mga kabisdak Mindahaw. Okay, arita sa second negative stand. Okay, bro. Parang last na no? Last na na. Libatan na. Salamat kayo, Brother DJ Erwin o Brad Aramenes. Klaro kayo nga ang gipahayag ni Brad Aramenes nga iyang pamatudan nga ang Roman Catholic Church uyon sa death penalty. Iyahara na nga ini personal interpretation base sa iyang nabasa sa libro. Wa magpasabot nga insakto na. Kaya sumasa kong ipahayag nga kanang libro ang angayan mo interpret ang Roman Catholic Church. Mismo gani si Pope Francis, ang leader sa simbahan Katoliko Romano karong 2020 gikan sa pagsugod niya sa iyang pagkapapa. Wa mo deklarar gyud kay hibaw siya nga ang pagpatay kaya mingon sila nga heinous crime niya, dili na pagpatay giyunan sa Brad Aramenes kanina. Pagpatay, duguon sana. So, iyang butangan net aplido. So, pagpatay mangyapon. Sa ito pa, gidili, gina. Sa mga na, diyan dapita mga kaiksunan, personal na Brad Aramenes nga iyang ipabarog dili ang Iglesia Katolika Romana. Kaya imong basahon ang kining simbahan sa Catechism of the Catholic Church ng Papa usana sa Labaw o ni College of the Bishop nga wa gyoy gibutang dito sa Catholic Bulletin sa Roma sa Vatican na uyon kay ining ipahayag ni Brad Aram sakto ni wa man. So iya wa gyud gibalita buguna sa mga dagkong simbahan nga ang kining maong pagpatay og tao kuan dili gyud. So dera kinahanglan nga ningon diri sa ang maong pahayag sa CCC. Thanks to its supernatural sense of faith, the people of God as a whole never ceases to welcome, to penetrate more deeply, and to live more fully from the gift of the divine revelation. So, muna nga si
Sa 98, the church in her doctrine, life and worship perpetuates and transmit to every generation all that herself in all believes. So klaro kaya nga ang maong kining sa sisi number 98 sa mga pagtulunan sa simbahan, kinabuhi o kining pagsimba madawat na sa umaabot nga henerasyon. Nya timan-an na to ang sukaranan sa kamatuoran, secret tradition scriptures make a single secret deposit of the Word of God. Sa to pa kining dapita mga kaigsunan, ang giangkon ni Brad Araminis kaginina nga wa siya makita sa Ebanghelyo, Yes Kristo ang makasala patya. So dihan ang dapita ang balaan kasulatan ni guba siyang baruganan ni Brad Aram. Pulong ginas Ginoo. Niyang simbahan na on tradisyon wala pa ang kuan diha naman ang tradisyon. Kay kining Biblia mga kaigsunan, ohay naman eh. Diha na ang kining authority of the church o ang tradisyon diha na. So diha na ang simbahan niya wa gyud mo pahayag nga usas sa mga katuligan na santos nga balaod kining dit penalty mo gini kanunay gyud. Pero kanang pasabot ni Brad Aram tingali nga naipatay hitabo gyud. Tingali ang mga mili kanang nas gobyerno atom ni matandog gagamhanan Roma 13:1 pahuron tong balaod ngatong mga kriminal nga grabe kay nagpatay gi-rape niya drugas uban pa. Kinahanglan dakpon gina siya. Pero dakpon na siya, niya musukol, mo na nga, mobilag yung mga military. So, why problema na? Kapatay kay, pero pati yun good nga, itong iskutan ni Brad Aram kanina, nga sa iyang statement, nga, litsoon lang. So, lahin siya ng patay rin gawas ng Pedro. Pero itong sa balaod, sumasa akong example, nga ang huwes dili na perfecto. Kung masipyat decision ng huwes, dit penalty ang waysa. So, muna nga, dili kinahanglan nga ang balaod dire sana sa mga otoridad sila sa yuta pero sa pulong sa Dios lahi gyud kay kini espirituhanon maning balaod unya sumala sa Biblia ni itakdo na to sa kuan na personal interpretation delikado ta nga ang pagpatay og tao kay ang life giver mo ra gyud ang Dios way lain nga pagkakutlo sa Universal dili tao. So muna nga sa punto na to nga negasyon kaya ako dili man ko affirmative nga sam ko ka negative nga kung isupak nga dili kana balaod dili uyon ang simbahan Katoliko Romana yana nga sa death penalty. So unya akong gisundan to yung pahayag ganina tutong gisuwat nga kining Council of Trent. Kanang Council of Trent. Mula gini ako nang pahayag kanina. Ang ngayon nga umisplika ang mga dagong tao nga kining nasa simbahan. Niadtong panahon na mo na isa sa mga gisgutan ni 1545 to 46. Pero wa magpasa dili na tinuod. Sa party to napita tinuod na siya. Nya karon gipugnita sa simbahan hangtod sa ang kadaguan sa Iglesia Katolika Romana gikuan sa gidibutan diri sa Catechism of the Catholic Church. Kaya nag-ingon mo diri Brad Araminis. Aron basaho na John Paul II sa ka banggiitan usab na kining dara the doctrinal value of the text Catechism of the Catholic Church which I approved June 25 last of the publication of which I have today order of the virtue of the apostolic authority is a statement of Christ's faith and of the Catholic doctrine attested to the illuminated by sacred scriptures, the apostolic tradition, and the church magisterium. I declared is to be the sure norm for teaching of faith, and it is a valid and legitimate instrument for the ecclesiastical community. Communication. So muna ari doctrinal mo nang nangutana ka Brad Aram na ba sa dugma pagbintal sa Katolik dugma nga ang death penalty doktrina na wa na matubag niingon lang siya nga sabdo na to usa may sabdo na magdugma wa man na masuot objection moderator. Wala ko maingon nga wala na sa pagturo ng simbahan ang gilalesa na to dugma nga ang
pagtulunan sa Iglesia Katolika na dogma, pero dili tanang dogma mo yung natudlo sa Iglesia Katolika kana may dili dogma apan gi-practice ug dawaton sa Iglesia Katolika. O sa imong bro. Ang point of order, Brad Aram, kung imong gikuha nga dili tanang tinuod gitudlo dogma, sakto na. Adunay gitudlo nga dili define. Daghan. Pero sama ko sa Trinity, dugma man na. Nga dugma na. Pero ari ko sa pangutana nga niuyon ka nga doktrina na. So pagtulunan ba? Doktrina na. Oh, doktrina. Pero nitubag man ka sa nga naa sa fundamentals o Katolik dogma. Nagpasabot sentido commun, psychology nga naa din nabutang diha. Ang gitanaw wa may mabasa. Point of order, moderator. Imo lagi interpret. Bot pasabot na to, nagkasalabot siguro ta nga ang tanang dogma sa Iglesia Katolika doktrina, pero dili tanang doktrina dogma. Mo pasabot nga ang tanang adobo nindot kanon, pero dili tanang nindot kanon adobo, kaya tang litson dili adobo lami man kanon. Okay, sakto na pero that is a valid question connected sa imong statement kay ni uyon ka nas dogma. Kung pa ka mo yun kasundan ako dito. Manangutan ako sa dogma kay naa ba? Ingo ka na pero masabot lang. Kung sa may sabton nga wa man na diha. Andit penalty sa fundamental sa dogma. So imo ra personal interpretation. Pero sa 2 Pedro 1:19 nga 2 Pedro 3:15 nga bato ba ni Apostol Pedro nga warning siya nga sa personal nga panabot. Pero yaham sa nang Brad Aram kay isip puro may laiko dili ta membro sa magisterium timana na to. Mumhora ta sa Iglesia Katolika Romana, ang angayan competent mao gito ang mga obispo, mga kaigsunan, labi ni si Pope Francis nga wa gid mo deklarar og supak siya sa maong death penalty. Nya tahuro na tong pare kaysa Sirac City Bitubi Kamar 31, tahora ang mga pare, mga pangulo sa simbahan. Nya kanang pangulo Hebreo 13 City nagtukaw sa tong kalag. So kung di ta mo uyon sa leader sa simbahan, libro ra tong sundon, libro di mo tingog. Di mo lihok nabasa kanang pagbasa, wa magpasabot sakto na. Ang mabasa, i-explain pa na siya. Pero ang problema, ang competent mo explain, ang ngayan ba? So, sa atong level, diharang napita. Pero ang otoridad nga diharang napita, ang maong mga sa simbahan. So, na nga ang punto na to, nining maong friendly discussion, nga ni Brad Aramines, nga iyang gipahayag sa ing Bisag Radio nga ang death penalty o yun ang simbahan. With respect, iharap man itong gibasihan sa mga libro. Pero ang simbahan, wag mo pahayag na sama siyang ipahayag. So marana, niya ang sama akong tumbahon nga diyan ko naman nga wala sa Ebanghelyo ni Kristo ang makasalapat ya. So iyahan ni gayon sa pag pamutanan ni nako nga si Kristo mismo ni ingon gyud ang nakasala patya. So permanente basis ka sulatan kay ang pulong sa Dios tinuod ni Proverbs 30 verse 5. So daghang salamat og may hapon Brad Aramenes. Okay, so arita sa cross examine mga kabisag. Brad Aram, ready? Ready na ka. 7 minutes na. Ready na ka Brad Iwede sa unang pangutana? Oh, ready na. Okay. Sumala sa ato sang klarohon. Muyon ka o supak nga kining fundamental sa Catholic dogma usa ka opisyal nga panudlo sa Iglesia Katolika. Usa sa galamiton sa simbahan ang libro, usa sa galamiton. Okay, sunod pangutana. Sumala sa fundamental sa Catholic dogma kahina 300 nagingon nga ang mga obispo, the bishop exercise their infallible teaching kining teaching power in extraordinary manner at a general or ecumenical council. It has been the constant teaching of the Church from the earliest times that the resolutions of the general councils are infallible. Councils ato padaghan. Ang pangutana mo, uyon ka ba ni ining akong nabasa o imong supakon? Ang ibasa na una nimo di. Ayan. Ang pagbasa, way problema na dungog na ko imong ibasa pero ang explanation ang laglom nga kamaturan mo explicar mo gid ang RCC. Sa bot pagpasabot as authority ato lang isipon nga ikaw usa sa mga authority kini bang infallible masayop o dili masayop? Freedom from error na. Di masayop. Oh, freedom from error. Iya magi hisgutan sa fundamental sa Catholic dogma nga ang iyang mga general councils daghan man
infallible. Nan kay ang Catechism of the Council of Trent, katong Council of Trent nga naghimo sa Catechism usama sa General and Ecumenical Council. Moyon ka ba sa imong giuyonan kanina nga ang maong konsilyo usa sa mga dili masayop ang iyang mga panudlo. Basta ang Holy Spirit mag-uban gani sa mga obispo sa simbahan. Suma sa 1:16, 12:13, 1:14, 26, 1:14, 16 ka 26. Di gina siya masayop mahitungod di ana. Pero wala ayaw butang death penalty. Basta atong klarohon may basabtan sa kadaghanan nga ang konsilyo, Ecumenical General Council imong gayunan usa dili masayop, infallible. Nan kay ang Council of Trent usa mas mga konsilyo sa ato pa dili masabot at dili masayop. Mao ni bot pa nimong ipasabot. Mahitungod regarding sa faith and morals, natural, di gid masayop ang simbahan. Mahitungod di ana. Nakaron ang simbahan nagsuwat aton nang gikasabutan o nagkauyon tanan nga kini mga sakop sa Iglesia Katolika ang nagama nining Council of Trent Catechism. Sumala sa Council of Trent o Catechism of the Council of Trent ubos sa iyahang tema nga thou shalt not kill sa ikalimang nga sugo. May mabasa ba nga 5 ka exceptions o wala? Kanang thou shalt not kill ayaw pagpatay. Sakto na kay pulong na sa Diyos sa Exodus 20:13, Decalogue, 10 Commandments of God. Niya, wasa tayo mabasa nga, anak kasala, patiyasan, panahon ni Kristo. Okay. Balikon kong pangutana because the answer is not responsive to the question. Beta, ang tubag, wala lang kayo mo tukma sa kong pangutana. Ang pangutana ko, diha sa Catechism of the Council of Trent, nga ato nang gikauyonan nga kini ginama sa Iglesia Katolika, pinagi sa konsilyo, ug ang konsilyo apel na ang Trento, dili man masayop kon infallible. Nagtudlo ba diha sa ubos sa gitawag og thou shalt not kill nga dunay 5 ka exceptions? Wala. Sumala si mong nabasa, imong man gi-mention, nga akong tubag di mo base sa mong gi-explanation kanina nga ayaw pagpatay. Na diha ang ipasabot. Ano sa may puntong pangutana? Sa Council of Trent nga pwede sad nimong human. Mabasa ba? Dili panahon sa pagbasa, Brad Aram, panahon sa cross-examine. Suma sa art argumentation na nabit. Pwede raman nga human. Pero diha sa maong katesismo, mabasa ba ang 5 ka exception gisuwat sa Iglesia Katolika? Wala. Basaha sa usa ka mangutana. Your question is hypothetical question. Suma sa the art argumentation nabit, page 86, basaha usa ka mangutana. Di kay imo ko patubagan wa pa nimo mabasa. Ako naman gibasa. Pero di, pangutana. ang pangutana, ako man gibasa ganina, pero ako pong gipaklaro nimo og ingon man kang nakabasa. Mabasa ba din sa Catechism of the Catholic Church ang 5 ka exceptions sa thou shalt not kill? Mabasa ba o wala? Naamo ka na di, imo nang ang pagsabot may problema ana. Sige, Sayo na pagbasa, Brad Aram, pero ang pag-interpret sa mong ibasa, ang competent, ang ngayan ba, ang interpret, ang otoridad. Okay, akong basahon aron gyud mabasa. Basa. Exceptions, the killing of animals, usa na nini, unya killing in unjust war, mao nang gubat nga di kita pwede nga matago lang mingon ta nga adi na to gubaton ang tuan kanang ubang nasod kay Ginoo ray mapatay. Ina ikatulo, killing by accident, exception gyapon. Killing in self-defense, killing gyapon. Ug ang ikalima, execution of criminals. Nasuwat man din sa Catechism of the Council of Trent ang 5 ka exceptions. Unya ang nagpasabot ang Iglesia Katolika man. Imo ba kining uyunan o imo bang supakon ang 5 ka exceptions? Way problema na sulat, Brad Aram. Sama rin na sa 10 Commandments na balaod ito na sulat. May enumerate nimo. Imo nag-enumerate. Pero nganong kuanon mo gina? Anong di na ngayon buhaton? Sa to ka, explain na nimo na. Explain mo nang dogmatic na. For example, ayaw pagpatay. Nganong ka magpatay? Explain the truth about the dogma na niya. Okay. Divine revelation na yun. Okay. So kana, way problema na sulat, pero ang pag-apply, pag-interpret na ang nagsuwat sa Catechism, Council ng simbahan. Okay. Dili ang nagbasa. Maisip na to kami dili authority na Oh. na uyon sa death penalty kamo authority kay supag sa death penalty. Sumala sa inyo ang pagka-authority. Unsa man di ay unsaon man nato pagsabot ang giingon nga 5 ka exceptions nga nasuwat sa Catechism of the Council of Trent. Nga ako nang ginganlan kaganina, balihon ba nato o atong uyonan? Ang gustong pagsabot sumala Indot sa kayo. autoridad. Kinahanglan nga ang simbahan mo gihatagan sa pagsakto pagsabot. Unsa may sabot? Ang sabot sa mga obispo, mga kaparian, o labi ng sa tubapa,
wa muuyon sa mong death penalty, sumuni tahod ta kay sila may nahibaw ana maong angayan gyud. Sila nahibasayod ana. Pero ang panabot sa dili pare, ilang pagsabot. Pero ang pare mga sa tuba pa obispo lahi ilang view ana Brad Aramines. Sa ato pa uyon ka nga ang kining Council of Trent nga giisip nga infallible nagpasabot pod apan ang problema lang kay di lang pod nimo mahatag unsa gibot pasabot nga akong gipangutana ka ganina. Di lang nimo. Wa man ka mo pasabot igo urbang kinibasa sa Council of Trent. Ang mapasabot sa ko lang kuan ang wa gini mo uyon ang labaw si Pope Francis. Natural. Di siya ko katoliko ko mo supak ko niya. Ang supak ni sa tupapa, supak sa Iglesia Katolika. Okay, so mo na to mga kabisdak ato ang question and answer. No, aray na punta sa ribatan mga kabisdak 5 minutes. Okay, so unang mo ribat si Brother Willie. Ako yung ano rin? 5 minutes ha? Pwede lang sibid siguro kay man. Piyag pwede araw ay. 5 na lang kaya. Sa ilo naman nila. Sa ilo naman nila. Sige na, okay ba? Sa ilo naman nila? Alas 3 pa sunod ang program. Sige. 5 lang dahil. Sige, 5 lang. 5 Salamat kayo, Brad. Aram, minis sa imong padayag, itungod diyan ang imong baruganan, nga usa sa uyon ang Iglesia Katolika Romana. If one premise is negative, the conclusion must be negative. Di man ina. Unya, ang iyang gisentro sa proposisyon ng RCC uyon sa death penalty, di man na to nga ang isyo natay necessity of knowing the issue. Suma sa the art argumentation debate para di ta maghago ka. The necessity of knowing the issues, it is necessary for arguer or debater to know clearly and precisely the points of conflict. Mo man kinahanglan nga the issues is general argumentation, while nga in general argumentation the work of explaining and defining the issues is already part of the debate. The art, argumentation, and debate. Ano may Brother Aramines ha? Bago niya ako, kailangan na akong argumentation and debate. Muna na, para mag-abot ba sa simbahan, wa man mo uyon na, natural. Di sa ko mo, sabay ko sa simbahan, pure Katoliko Romano mago. Niya, kung dito mo sabay sa dubapa mga obispo, dili na ta Katoliko po. Kay, hindi mo tahod sa Pangulo. Matod pa ni St. Ambrose, Doctor of the Church. Example na niya, ang tao na dili musimba, nihunong siyang pagkakatoliko. Ana ra, example. St. Ambrose, Doctor of the Church, mga nagbunyag ni San Agustin. O niya, sa Biblia lang daan, wa gyud si Brad Aramines, gikan kanina hangtod sa ikadawang stand. Ambot magkakuha niya sa rebuttal niya. Mo counter-explain base sa divine revelation. Bagong tugon panahon ni Kristo. Kay si Kristo ningon yun. Niya basig basahon ni rebuttal ang Lucas 19:26-27. Kaya wa man ako man giatngan. Nga ningos Kristo kung dili ko maghari gusto maghari, dada sa ko tabangan o pamatya. Gidala ko kung Bible with New Revised Standard Version. Kining akong gitanaw ang Lucas 19 kundi parabola pasambingay ni. Pasambingay kay yan ni gamito ni Sribatal ni. Wala ko din mo kabaos. Una nga pasambingay o wa kanang Roma 16:23 for the wages of sin is death by sa mong kamatayon dili na mao. Una nga o dihan dapita mga kiigsunan. Unya wa gitay makita Mateo to Revelation nga nakasala patya. Katong 1:8-1:12 si Maria Magdalena nga ang mga Hudiyo last 2 minutes nituyo nitapok sa mga babae kay batuon, pero si Kristo mingon ayaw kitsa tumubato niya mupatay niya kitong waysa. Kisa mo waysa kayto mga nao makasala ni naggo Job 15:16, Roma 3:6, Roma 3:23 makasala 1:8 tawo may sala bakakon was kamaturan. Mao na nga si Kristo nitikubo nagsuwat Aramaic language wa to magbinisaya in English. Kaya ningo sa Aram kamaturan in English maging ang Council of Trent. Pulong nas Ginoo wa ito in English ang Ginoo sa una. Wa magdadalak libro ang Ginoo. Libro nga
Ang libro, dili mo na may ang libro i-explicar pa man na. Oh, mo nang explain na bilib kong bradaran na enumerate niya. Ang mura ko nagsibin sacraments, enumerate nimo, pero wag ko sabot sakto ka nakabasa ka. Ang matag sa i-explain na, grounded ka na sa divine revelation, moral theology, dogmatic theology. Explain the truth about religion. Yan ay degree of certitude. Sakto itong concept Miyagi. Yan na may sakto na yung labing insakto. So muna sa mga punto mga kigsunan, di nakabaro kuha ang Biblia o uban pa mga sukuranan sa kamaturan. So, ang nining mong latugiya mga kigsunan, ayok, si Brad Ara mahatag niya sa magtugon sa Kristo ang nakasala, patiyag yun. Wa siya kahatag. Ang ganang tugon, panahon ng Moses, panahon ng Kristo kay Kristo yun. Mo'y sa episo 4:21, ang tanang kamaturan na alang ni Kristo. So, si Kristo, Juan 14:16, Igusum biya it veritas, it bita nimo binit ad patrem niche permi. I'm the way, the truth, and the life. No one come to my isip by me. So, nining latugiya, naluka pa ang pangaturungan sa ito pinanggang katbang. Gihara, hana pa gani, gilampur na sa balod sa kamaturan. Dan salamat, o mayong hapon. Okay, so arita sa affirmative rebuttal mga kapisak. Okay, Brad Aram? Okay. Sige, go. Okay. O niya, gikutlo man sa itong pinangga ang mga tekstos Biblia, pero wala ko mo kuha atong iyang 19:27 kay paano to? Questionable. Hindi ko kaugali kong teksto. O niya, katong Juan 8:1-12, amo ng katawaan. Kaya mo man ay pambato sa mga sopak di penalty. Pero tinuray pagkasulti manager, kanang Juan 8:12 nga ilang gihimong puhunan nga ang katong babae kuno sa pananapaw wapat yang Kristo. Natural. Si Kristo di man mao iti pamatay. Yang tuyo diri pagwali para man sa kaluwasan. Pero ang tinuray, ako dito pa ko, ako bato atong babae. Ngano man, mao man balaod. Ni sopak siya sa balaod, kaya wa man lapat ya. Ni ikaduha wala ni bato. Kay do na pa ni bato patay na atong babae. Mao na isabot ya. Ni di ka kabasa ng Juan 8:1-12 nga si Kristo ning ingon nga sopak os dit penalty. Happy sa basa unsang version, di ka kabasa. Kunya sa Mateo 18:6, pagtutugo na ang pagtulong na si mga Katoliko wa magingon nga tanan mabasa sa Biblia litra por litra gyud. Unsay sulti 18:6, mato pa Kristo katong makaangin nining gagmay bata sa pagpakasa, may pahikta galingang bato, bato-batuan ang liog sa maong tao ug ihagbong sa kinalad mas dagat. Pangutana, ang tao nga di lang magda og oxygen, sa pagday oxygen mapas gyapon na bato-batuan siya, butangan ang iyang liog og bato nga galingan, nga mulubdang sa dagat. Pangutana, buhi patay. Patay gid. So di penalty, dili litra por litra masabot lang. Unya dinis katekism akong gibasa ganina 22:66. Nabasa gyud. Preserving the common good of society requires rendering the aggressor unable to inflict harm. For this reason, the traditional teaching of the church, traditional naandan nga panudlo sa Iglesia Katolika, na imo na supakon panudlo nga sa Iglesia Katolika karaan. Acknowledge mi pebaw as well founded na tarok sa ino natom na daugbok the right and duty of legitimate public authority sa mga gobyerno, estado to punish malefactors by means of penalties commensurate na itukma sa gravity gibukaton sa krimen, not excluding in cases of grabe na gyud extreme gravity, the death penalty. So klaro letra por letra sa Iglesia Katolika nga ang death penalty mabasa. Kunya kisa may tagaan na ang balaod, simbahan Katoliko gyapon kasulti, dili ang matag tawo kay pamana kanang bawas man nimo dili man mao. Ang gobyerno dinhi naman sa libro The Question Box by Bertrand Conway, nag-ingon dire pahina 240. Kisa may tagaan sa maong ino na to balaod. The church leads it to the people through their legislative representatives to determine what crimes, if any, are to be punished by death. Masay sulti, sumala sa Iglesia Katolika, ang simbahan, mutugyan ngadto sa katawhan, pinaagi silang mababalaod. Ato congressman, senador, maoy mo determinar, kinsa may siluta, unsa nga klase sala ang silutas kamatayon. Mabasa pa? Official teaching kini sa Iglesia Katolika. Unya, gawas pa niya na. Diya pa dire, Our Catholic Faith, a Manual of Religion, by Bishop Moro, pahina 240. Ubay din. Pwede na daghanan, pero ato ning ipakita. Na dire ingon. Ang exception kay katekism man when is it lawful to take another's life? O tiyaw mo na, kano sa man kuno mitabo nga lawful na hisubay sa balaod na pagkuha sa kinabuhi, pagkutos kinabuhi sa tao. Ay gigipabaw dire. It is lawful to take another's life in self-defense. Tiyaw mo na.
And number 3, in a just war, o ikatulo, in executing criminals. Tiyaw mo ka na. Tulo, exception. Pero nga itong pinanggawa man ka barog, usa na lang. Utang-utang ako, sa may exception siya. Ingon itong pinanggawa, wala may, marami nang gibasa. Pero na, sa libro, pati naman yung daghan ng libro akong gibasa. Kaya, katapusan, santos lang. Ingon ang atong pinangga, nga, usa may santosa diyan, ni Uyong death penalty. Wa na lang ko dadang mga libro, pero di usa ani ni Uyon, San Agustin. Pinagis ang libro gitawag The City of God. Matod pa niya, the same divine authority that forbids the killing of a human being establishes certain exceptions, as when God authorizes killing by general law, or when He gives an explicit commission to an individual for a limited time. Unya kay ang labing ligon yun atong idolos kaparian, idolos obispo, si BCP, apel pa ang Santo Papa, sintama sa kinas, giila nga doktor simbahang Katoliko, unya giisip nga usa siya. Giisip nga usa ka nato magtutudlo. Matod pa dire sa iyang libro gitawag Summa Theologica, St. Thomas Aquinas was a supporter of the death penalty. Ang pangutana kita karon kisabay mo barog nato against St. Thomas Aquinas. Kinsang mga libro nga gitawag og Summa contra Gentiles ug Summa Theologica nagpamatuod nga siya nagtudlo ug iya pagkibarugan nato sa mga debate nga ang death penalty iyang gisuportaran. Okay, so time na nakabisag. Mauto siya ang tema na to, ang debate tali ni Brother Efren Yap de la Peña o ni Brother Aram Hines sa tema nga death penalty. So kamo na lay timbang-timbang ato mga kabisag, daghan kay itong mga message pa dire. Dili na nato babasa mga kabisag kumikan sa ato ang oras kay sunod na si Paul Bulilan sa programang Demokrasya in Action. Okay, so mag-ampo ta. Sige. See? Ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit to namang umahan nga labing gamanan. Salamat sa kayong higayon nga imong gihatag. Gikan kanihan to ni mga gudloa uban ni Brad Aram Hines na amigo ug si Brad DJ Irwin sa Tigumala sa Bisag Radio, DJ Kiki. Salamat kayo. Langit to namang umahan. Pinagis sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo o pinagi sa panabang ni Santa Maria o ni San Roque o sa tanang anghel mga santo sa langit. Amen. Ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. May hapon. Okay, manghapon yung tanan mga kabisag o goodbye. Bisdak Radio. BistakRadio.com, ang online radio sa mga Bisaya. Sa Bistak